105.9 True FM. Ang sarap. O naman, kasing sarap sana. O ng tugtugan na yon ng inyong nilalasap-lasap na ulam. Iyan, dahil nga po pananghalian na naman, eto na naman po ang ating nakahain. Syempre, ang lagi naman po namin pinaprescribe sa inyo kung sakasakali na medyo hindi kayo masaya sa inyong pinagsasalu-saluhan ngayon o sa inyong na-order. Syempre, magaganda rin naman. Lalong masasarap ang ating mga pag-uusapan sa ating programa. Diba? Tungkol to sa puso mo, sa puso niya, sa puso nating lahat. Ito po ang Heart to Heart. Kasama niyo nga po ang inyong lingkod. Ako po si Kuya Poy. Ngayong Tuesday afternoon na ito. At syempre, iniimbitahan na nga po kayo na i-follow na. Bagong-bago, i-follow nyo na nga po kami sa social media accounts natin dito sa True FM. Hanapin lamang ang at True Network PH, okay? At True Network PH. One word po yan, mga kapatid. At syempre, eto na ang ating mga hotlines din. Bagong-bago rin. Mainit-init po. Matindi. Eto na nga po ang mga hotlines. 8689-3289 at ang 8689-3290. Kapatid, nakapihit ka na ba? Ayan. Baka naman po may mga nagtatanong-tanong nga sa inyo o yung mga kaibigan ninyo, teka, nasa na yung mga paborito kong pinakikinggan? Nako sabihin nyo, ipihit mo na yan. Tropa, pihit mo na. Kapatid, pihit mo na sa 105.9. Ganun. Yung iba baka mga naiwan o kaya naman baka mga nakalimutan or yung iba baka hindi pa marunong o kung paano ba pipihitin. Yung iba dipindutin, no? Ganyan po yan mga kapatid. Kaya maraming salamat sa lahat ng mga laging mga nakatugay-gay, sa lahat ng mga nakaantabay sa ating mga programa mula pa kaninang alas 4 sa ating balitaan kasama si Ruth Cabal. Diba? At syempre, sinundan nila Manong Ted at ni Chacha. Tapos sana Lord. Tapos eto na nga po tayo. Nasa Heart to Heart na ngayon. Bongga! I-share na nga po ng i-share ang ating live streaming. Go, go, go! Dahil ako habang nagsasalita, sineshare ko pa lang rin. Pare-parehas tayo. Why not? Okay. Ayan, at dahil, naku, maganda na naman po. Sinimulan ko ang ating pag-uusap tungkol sa pagkain. Naku, eto na nga ang matindi. Eto ang matindi dahil ang ating love question of the day. Baka pwede rin. Ano kaya magiging lasa kapag meron kang isang pagkakataon na magtanong sa jowa mo? Ang ating love question of the day, kapatid. Kung may tatanungin ka o kung tatanungin mo ang jowa mo, ano ba ang gusto mong malaman sa kanya? Ayan. Alam ko na marami pa naman marami kayong mga alam na. Yun ang sa tingin ninyo. Tungkol sa jowa ninyo. Pero alam ko meron ka mga bagay na gusto ring itanong sa kanya na para nahihiya ka o kaya naman ay pinangingilagan mo pa. O kaya yung iba, may kaibigan nga ako, hindi niya raw matanong-tanong. Kasi nga, kakadiri. Baka raw mandiri siya. Ewan ko lang. Kaya kapatid, ikaw, kung bibigyan ka nga ng pagkakataon na tanungin ang jowa mo, ano ang gusto mong malaman pa sa kanya? Okay? Sige, yan ang ating love question of the day. Pero eto na nga po tayo sa oras nating 12 minutes makalipas ang 12 in the afternoon. Aba, puntahan na nga po natin ang HEART segment natin. Alam nyo naman po ang ibig sabihin ng HEART. Kung hindi pa, syempre, ipapaalala ko po sa inyo. Binigyan nga po natin ng panibagong pakahulugan ang bawat letra ng salitang heart. Yan, kaya sinasabi natin na HEART. Ang letter H ay kapag ka undecided o unsure kayo sa inyong pipiliing desisyon. Maaari niyong piliin sa pagtatapos ng ating kwentuhan ay ang half and half. At kung kailangan pa ring iproseso naman ang sitwasyon, nandyan ang letrang E o yung
i-evaluate ko muna ang problema. Oo, ayaw pa muna namin magdesisyon. Evaluate lang muna, dyan siya, dito ako. O kaya naman ay ang letter A na, ay, approve na, Kuya Puy. Sige na, kami nang bahala rito. Oo, gora na kami. Magde-date na kami. Nakaabala ka na. O kaya naman ay ang letter R na reject. O yan po ang pinakamapait, yan ang pinakamasakit, pero kailangan tanggapin, ayaw na, reject na talaga. At syempre, nandyan din ang letter T na, ay nako, sige na nga, try again. Ayaw pa kunyari, pero letter T ang pinili. Nga, di subukan ulit. Kung pwede. Okay, sige, malinaw na yan ha. Kaya naman sa ngayon, halika na. Kausapin na nga po natin ang ating mga callers. Okay, dahil hindi naman daw kasi babaero, hindi rin daw sugarol, at lalong hindi raw manloloko sa kanyang misis itong si Noli. Ha? Lalong hindi raw kayang manloko ni Noli sa misis niya na si Daisy. Ang problema, itong si Daisy may malaking issue kay Noli. Ba ano kaya yun? Hindi babaero, hindi sugarol, hindi manloloko. Anong problema? Ang problema, madalas daw kasing nagtatalo itong si Noli at si Daisy. Dahil sabi ni Daisy, ayaw daw ng nilulutong ulam ng kanyang mister. Ayaw daw kasi ni Daisy ng mga pagkaing masabaw. Tanging masarsa daw at yung isda, sold na raw siya roon. Pero, eto kayo, huwag ka. Sa loob ng higit 20 taon nilang relasyon, ay hindi nawawala yung problemang yan ni Noli sa kanyang misis. Hindi gusto ang inihahain niluluto ng bawat isa. Pero, tumagal ng 20 years? Aba, sige, kausapin nga natin si Kuya Noli. Ayan, 54 years old mula sa Quezon City. Magandang tanghali sa iyo, Kuya Noli. Magandang tanghali po. Linawin ko lang, ikaw ba ang nagrereklamo sa preparasyon sa pagkain ni Mrs.? Minsan lang naman, minsan lang. Okay. Ano ba ang paboritong ulam mo, Kuya Noli? Kahit ano. Pero, hindi. Lutong bahay lang. Ayun nga kaso nag-aaway nga kayo. Siyempre, hindi pa pwedeng kahit ano. Ano yun? Ang sabi mo, madalas nagtatalo, ayaw ng nilulutong ulam ng kanyang mister. So, ikaw pala ang madalas na nagluluto, tama? Opo. Ano ba ang pandayo mo na pagkain? Ano yung panlaban, Kuya Noli? Mamaya natin puntahan yung problema. Ano yung madalas at tingin mo ay marami ang nakaka-appreciate sa pagkain piniprepare mo? Dinaguan, tsaka yung kare-kare. Sarap naman. Kailan ba tayo pwedeng magharap? Yan, mga paborito ko rin yan, ha? Tapos yan naman ang ayaw ni Mrs. Hindi na. Yun nga gusto niya. Yun ang gusto. Pero, saan kayo hindi magkasundo? Mula ba nung unang taon ng pagsasama nyo? Hindi naman. Ito lang. Ha? Nito na lang. Kailan? Kailan nag-umpisa? Hindi naman madalas, sir. Okay, sige nga. Pero, sige, dyan ka muna ha. Kausapin natin, nasa linya na rin natin si Ate Daisy. Yan, 51 years old naman si Ate Daisy. Hello, magandang tanghali sa iyo, Ate Daisy. Hello po, magandang tanghali. Oo, ano ba tong nagiging issue nyo sa pine-prepare na pagkain para sa isa't isa? Ha? Hindi, kasi nagiging problem lang niya is siyempre siya yung nagluluto, siya yung nasa bahay. The problem niya lagi is kung ano yung uulamin everyday. Problema nga yan. Totoo naman yan yung mag-isip ng ihahanda mo everyday, pagkatapos hindi pa ma-appreciate nung pinaghandaan mo. Tama? Tama ba yon, Kuya Noli? Yes po. Opo. Mas madalas ka nagluluto, hindi pa na-appreciate ni Ate Daisy, medyo nagtatampo rin. Ikaw naman, Ate Daisy naman, kinukulang ka naman sa pag-appreciate naman kay
kay Kuya Noli. O sige, pero hindi kaya hindi ko sinasabi na matanda na kayo. Bata pa yan, ha? Yung 51 and 52 years old. 54 years old. Bata pa yan. Pero, syempre, meron tayong sinasabi, no? Na yung panlasa, nag-iiba na rin yung panlasa. Nag-iiba na rin, syempre, dapat yung diet natin. Baka naman yun ang pinag-aawayan ninyo, Kuya Noli at Ate Daisy. Hindi naman. Oh. Kasi may no? Kasi meron yung mga panlasa na nagiging maalat na yung luto. Okay? Nagiging maalat kasi nga medyo hindi na raw malasahan yung niluluto. Di ba kumpara nung mas bata-bata? Mas tansyado po. Nangyayari talaga. Nangyayari talaga yan. Baka yun. Or, yung iba naman, syempre ang hilig sa matataba. Ayan, doon sa maalig yung edad natin, medyo hindi na pwedeng basta ganun. Tikim-tikim na lang sa ganun, Yes. Ha? Opo. Ate meron na bang mga maintenance? Si Noli meron na. Ano ba maintenance? Losartan. Ha? Losartan po. Yan. Kaya nga, kaya hindi na pwede mga matataba, matataas sa cholesterol, sabi ng mga may edad. Di ba? Baka naman yan din, ha? Tama ba, Ate Daisy? Ang pinaiiwasan mo kay Kuya Noli? Yes. Yun naman pala yung Kuya Noli, ikaw, ha? Ano ba yung pagkain talaga na hindi mo matake na masabayan itong si Kuya Noli, Ate Daisy? Hindi lang kasi ako masyadong mahilig sa fish. Sa mga prito. Sa mga prito na isda. Yan, kahit yung mga prito. Kasi, kapag nagkakaedad din, may mantika yan, natural. Hindi ka naman pwede magprito ng almantika. Okay. Ayan, pero ito, sige, ano ba, kung bibigyan ko kayo ng pagkakataon na makapag-usap, sige, resolbahin ninyo, saan ba kayo dapat magtagpo ni Kuya Noli, Ate Daisy. Sige, banatan ninyo. Kuya Noli, tanungin mo kasi kung ano bang gusto mong pagkain ng Lunes, Martes, Miyerkules, ganyan. May wish list. Yan, 'di ba? Suggestion ko lang naman. Sige, mag-usap nga po kayo. Go ahead. Ano din? Ilang Tinatanong naman niya ako everyday kung ano yung gusto mo. Yung tinatanong ko siya kung ano yung gusto niya, yun na lang lulutuin ko. Papaano naman yung gusto mo? Tinatanong ba ni Ate Daisy? Hindi. Kasi kung ano yung gusto ko, gusto na rin niya. Ginugusto na lang rin. Hindi ka ba napipilitan? Ha? Hindi naman, sir. Okay lang. Hindi ka naman nagtatampo. Mahirap yung Hindi naman, nagtatampo. sir. Mahirap din yung nagluluto Kung ano ng yung gusto masama niya, loob, gusto ko ha? na rin. Hindi, Di ba? Kasi, Yung pagluluto, laging may kasamang yun. ano? Pagmamahal yun. Pagmamahal. Yung iba kasi nakabusangot yung mukha kapag ka nagluto, di ba? Nagiging, ayun nga, una-una, nagiging maalat. Kasi nanggigigil sa asin. Nanggigigil sa patis, di ba? Kapag ka naman, pagka medyo malungkot, nag-away bago nagluto, nagiging, may kinukulang sa ricados. Imbis na, di ba? Naaapektuhan ng pagluluto. Pero wag naman ito payo yan sa lahat ng mga, wag niyong iinisin yung magluluto pa lang. Kasi maapektuhan yung lasa. Naniniwala ko ron, madalas ka nagluluto, Kuya Noli, di ba? Yes, Opo. chef. Di ba? Kasi pati yung pagbudbud mo ng, ng paminta. Ayan, may minsan pag sobra, kukulangin. Sobra, kukulangin. Kasi nga may gigil. May gigil, may inis. Kaya naman na nasa kalagitnaan na ng luto, kailangan nang ilaglag yung mga carrots. Aba, hindi pa pala hindi pa nakapaghiwa ng carrots. Bad trip na naman yun. Di ba? Yes. Di, yan ang sinasabi. May tumutunog na cellphone dito, hindi sa akin. Nakikita ko.
O, bahala kayo kung kanino yan. Pero sige nga, mag-usap po kayo at kung ano ang heart decision ninyo, sige, susuportahan namin kayo. Pipili lamang kayo, no, sa letra natin na H-E-A-R-T, Kuya Noli at Ate Daisy. H, kung half and half, sige magbigayan tayo, ganoon. O, yung kalahati ng linggo, ako masusunod. O, pagka ginusto ko, gustuhin mo. O, dahil bukas, yung gusto mo, gugustuhin ko rin. Ganyan. O, kaya naman, yung letter E na, ay, teka, pag-uusapan pa natin to na maigi, ha? At yung letter A, approve na approve. Sige, kahit ano, ganun sistema ulit. O yung letter R, reject. Hindi, magkanya-kanya tayo ng luto. Ganyan. Or yung letter T na try again. Sige, mag-usap po kayo. Kuya Noli at Ate Daisy. Okay po. D, approve na lang kasi tinatanong mo Approve. naman kung anong palagi. Oo. A lang, A. Approve lang. Wala naman tayong hard feelings. Wala. Niluluto mo naman ng masarap palagi. Oo. Kung niluto Lagi ba may ng kasama. kung niluto ba ng masarap, kinain din ba ng masarap? Ay, siyempre naman po. Papaano ba ang tunog kapag kinain ng masarap ang niluto ng masarap, Ate Daisy? Mandinam. Di ba may gigil na ganoon, di ba? Totoo yan. Oh, hindi yung pagka ang sarap, tapos lunok lang. O pagka ano talaga yung paano ulit, Ate Daisy? Paano? Sarap, ganyan. O, tsaka hindi, you appreciate, yung mga nagluluto po sa inyong mga tahanan para lalo nilang sipagan, lalo nilang galingan. Ang pagluluto, pagpe-prepare ng ating ng ating pagkain sa araw-araw. Alam nyo sa isang pamilya, ang isa sa mga hindi nyo dapat inaaway ay kung sino yung naka-assign sa kusina. Kung ayaw nyo ma-bad trip kayong lahat, para sa ibang mga nakikinig. Dahil pagka napagalitan ninyo, yung madalas nagluluto, halimbawa si ate ninyo o kaya yung kasambahay, ayan, madalas papagalitan nyo bago nyo lutuin ng agahan, ay, asahan nyo, pati kayo, bad trip. Maniwala kayo dyan. Bad trip kasi yung nagluto. Di ba, Kuya Noli? Laman ng kusina yan si Kuya Noli. Ayan, maraming salamat po sa inyong dalawa. At ito na nga po ang ating love question of the day. Kung tatanungin mo ang jowa mo, na siguradong dapat sagutin niya, ano ang gusto mong malaman pa sa kanya? Napakaganda ng sagot ni Alex Carizo. Sabi niya, ang gusto kong tanungin, Kuya Poy, ay kung tuli na ba siya? Ako sa'yo, Alex. Ay, nako. Si Sarabel Torregosa. Sabi niya, tatanungin ko siya, natatakot ka rin bang mawala ako? Si Bean Rose Raet, ang tatanungin niya raw, bakit ganun lang kadali nakalimutan mo ang 13 years nating pagsasama? Bakit ang dali mo lang akong iwanan at ipagpalit? Pagka ganyan, gusto mo ba talaga malaman pa yung sagot? Ayan si Gil Enriquez. Sabi niya, itatanong ko sa kanya, in 2 to 3 years, ano yung gusto niyang ma-achieve sa buhay? Or any plans ba? Ay, may plano na ba? Nata? Napang plano? Move on na. Ay, bakit, Gail? May ano ba? Chika mo nga? Okay. Ayan na. At syempre, kanina uy, nakikinig sa atin si Chacha. Sumagot pala kanina. Sabi niya dun sa pinag-uusapan natin, Poy, mas mahirap yatang kung mahirap na magluto kapag masama loob, mas mahirap kumain yung masamaan loob para sa kanya. Si Chacha pa
Tsaka nahihirapan kumain. Ah, alam mo naman tayo. Oh, basta meron na dyan, di ba? Nakahain dyan. Ay, wag sayangin yan, baka lumamig pa. Kahit ice cream yan, baka lumamig. Ay, baka matunaw. Di ba? Sige na. Baka landingan pa ng kung ano yan. Maraming salamat. Bago nga po kami tuluyang magpaalam, maraming salamat sa mga kasama ko rin na naghatid sa inyo ng ating programang H2H Heart to Heart. Syempre sa ating direktor na si Direk Joey Perez, sina Aaron Tolentino, Bea Rodriguez, Nia Bugarin de Guzman, Rema Anwar at syempre si Jeff Batlanggaw. Ako po si Kuya Poy. Nag-iimbita po ulit sa inyo. Bukas magkarinigan tayo alas 12 ng tanghali sa ating programang H2H Heart to Heart dito sa 105.9 True FM. Dito tayo sa totoo.